Mga unang Pilipino sa United Nations. United Nations. Ang unang United Nations o UN ay isang pandaigdigang organisasyon na itinatag noong 1945 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Layunin nito ang pagpapanatili ng kapayapaan, paggalang sa karapatan ng pantao, pagtutulungan ng mga bansa at pag-unlad ng mundo. Sa kasalukuyan, may 193 na kasaping bansa ang United Nations. Isa na rito ang Pilipinas. Bilang isang malayong bansa, buong nakikilahok ang Pilipinas sa mga gawain ng UN. Hindi lamang tayo tagasunod, kundi may mga Pilipinong naging leader at kinatawan sa mahalagang posisyon sa organisasyon na ito. Si Carlos P. Romulo. Noong 1949 hanggang 1950, siya ang naging Pangulo ng United Nations General Assembly. Kilala rin siya bilang Mr. United Nations dahil sa kanyang aktibong pakikilahok sa mga isyung pandaigdig. Siya ang unang Pilipino at unang Asyano na humawak ng ganitong mataas na posisyon sa UN. Sa kanyang pamumuno, ipinaglaban niya ang boses ng maliliit na bansa at ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay sa paninindigang komunidad. Naniniwala ako na kahit maliit ang isang bansa, may kakayahan ito makibahagi at makaimpluwensya sa mga desisyong pandaigdig. Pangalawa, si Cesar Bangson noong 1966, siya ay naging unang Pilipino at unang Asyano na nahalal bilang hukom sa International Court of Justice o ICJ. Ang ICJ ay ang pangunahing hukuman ng United Nations sa naglilitis sa mga sigalot sa pagitan ng mga bansa. Ang pagkakaharing kay Benson ay patunay na nagkilala ng husay ng mga Pilipino sa larangan ng batas at hustisya. Batas ay hindi lamang para sa isang bansa, kundi para sa kapayapaan ng buong bansa. Pangatlo, si Mariam Defensor Santiago. Noong 2011, siya ay nahalal bilang hukom sa International Criminal Court o ICC. Ang ICC ay isang international na hukuman na naglilitis sa mga kaso ng genocide, crimes against humanity at war crimes. Bagamat hindi nga natapos ang kanyang termino dahil sa kalusugan. Ang kanyang pagkakahalal ay isang malaking karangalan para sa Pilipinas. At panghuli, si Vivian Talamberas Cruz, isa siyang Filipina scientist na naging bahagi ng UNAIDS team na naimbestiga sa Iraq. Ang IAEA o International Atomic Energy Agency ay ahensa ng UN na nagbabantay laban sa paggamit ng nuclear weapons. Sa tulong ni Cruz, napatunayang walang weapons of mass destruction sa Iraq noong panahon ni Saddam Hussein. Ang agham ay mahalagang sandata para sa katotohanan at sa pandaigdigang seguridad. Pangatlo, si Miriam Defensor Santiago. Noong 2011, siya ay nahalal bilang hukom sa International Criminal Court o ICC. Ang Pilipinas ay kasapi rin ng iba't ibang ahensya ng UN tulad ng WHO, UNICEF, UNESCO at UNDP na tumutulong sa kalusugan at kaunlaran ng bansa. Si Carlos P. Romulo, Cesar Bangson, Miriam Defensor Santiago at Vivian Talambas Cruz ay patunay na ang mga Pilipino ay may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang larangan.
tayo ay isang maliit na bansa, malaki ang ating kontribusyon sa United Nations sa pamamagitan ng talino, sipag at malasakit. Patuloy ang pagbibigay ng dangal ang mga Pilipino sa ating bayan at sa buong mundo. Maliit man ang bansa, malaki naman ang ambag sa mundo.